Ang lasa? Ano yan? Our first dish for today's video, guys. Ayan, crispy crablet. Ayan, sarap-sarap niyan. So, dito nga, may nadaanan ako kanina na maliliit na talangka. Hindi ko alam kung anong tawag sa talangka na to, basta talangka siya. Ayan. So, ngayon gagawin natin yan, guys. I-remove lang natin yung shell niya sa labas. Ayan. So, kalahati nga lang pala yung kinuha ko kasi yung iba ay pinasingawan ko lang siya. So, ready na yon for eating. So, ito yung gagawin natin crispy crablet. So, dito nga yan guys. So, napaghiwalay ko na nga yung takip ng shell niya. Takip ng shell. Ayun, basta ni-remove ko na yan. Pinaghiwalay ko na siya. Kasi ito lang yung gagamitin natin na pang crispy crablet. Ayan, so hindi natin gagamitin yan. So, dito na nga, ayan, nag-prepare na nga ako sa isang bowl. So, nilagay ko lang dyan yan. And then, lalagyan lang natin siya ng spices. So, yung nilagay ko lang yan, guys, is konting salt, konting granules, then konting black pepper. And then, yung, meron pa ako isang nilagay, garlic powder. Ayan na nga. So, yan lang yung mga nilagay ko kasi yan lang yung available dito sa bahay. Pero okay na yan. Then, after lang yan natin na mailagay, so halu-haluin lang natin yan. So, sinet aside ko nga muna pala yung ating crablet. So, dito nga sa isang bowl ulit. So, naglagay lang ako ng cornstarch. And then, same lang na mga spices na ginamit ko kanina. So, ganun lang din yung i-add ko. So, kayo na lang magtansya kung gaano ba karami yung gusto nyo pang ilagay. Pero, sa akin, okay, konti lang. Mga half tablespoon lang yung iba. So, depende naman kasi sa amount yan ng lulutuin natin. Ayan. So, after nga natin na ma-incorporate lahat ng ating mga nilagay na spices, so pwede na natin ilagay ngayon yung ating crablet. And then, mix-mix nyo lang hanggang ma-coat yung ating crablet. So, here guys, nagpainit na nga ako ng mantika dito. Ayan. So, kailangan medyo boiling yung ating oil para ilalagay natin yung ating crablet. Ayan. So, gumamit lang para ako ng strainer dito para matanggal yung mga excess na cornstarch. So, yung matitira lang talaga yung naka-coat doon sa ating mga crablet. Ayan. So, pwede natin ilagay sa ating oil. Ayan, nakita nyo naman, medyo boiling yung ating oil. So, paghiwa-hiwalayan lang natin para hindi sila magkakapatong-patong. Ayun na nga yung purpose ng paghiwalay na yon. Hihiwalay, walang forever, charot. Lang nating maluto, so pwede natin siyang i-turn-turn. Kung makita natin na kung alin yung okay na, so syempre, pwede natin siyang baliktarin.
Ayan. So, after 2 years, ayan. So, pwede natin siya i-transfer sa ating plate. And ready na for plating yan. Siyempre, nilagay natin sa plate. So, before natin pala i-remove dun sa oil, so, gumamit lang tayo ng strainer. Ayan. Para matanggal yung excess na oil niya. And then, syempre, here, nag-prepare na rin ako ng sausawan. Ayan. So, may cucumber, garlic, and then onion. Ayan. So, ito na nga yung ating finished product ng crispy crablet. Ayan. So, ayan na nga yung ating first dish for today. 2,000 years later. Ayan. So, tapos na ako magluto ngayon. So, dito si EJ para siya yung titigim sa ating menu for today. Ay, dali ako, napaka-arte mo. So, hindi ako makakain, guys. So, siya na lang yung titikim ng ating nilutong dish for today. Ayan, sige na, kumain ka na. Napaka-arte mo. Ang lasa. Ayan. So, ayan na nga guys. So, that's all for today. Thank you for watching. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa akin, please subscribe and click notification bell para laging update sa aking mga bagong upload. And also nga pala sa aking first channel, Malantalos World. And so, thank you guys for supporting. Hello guys, again and again. So, ito na nga yung ating second dish for today's video. Ayan, sinigang na bangus. So, common na common naman yan sa ating mga Pilipino. So, let's start guys. Yan. So, here na nga, meron dito na yung ating mga gagamitin ingredients para sa ating gagawing sinigang na bangus. So, meron lang ako ditong bangus, syempre. And then, yung labanos and kangkong. And then, maglalagay din pala ako ng usbong ng tamarind. Ayan. Then, syempre, meron din tayong Knorr sinigang mix. Ayan. So, dito nga, nagpakulo na nga ako ng tubig. And then, nilagay ko na rin yung onion and then yung ginger. Ayan. So, antay lang natin yung kumulo. And then, pwede na natin ilagay yung ating labanos. So, hindi na nga nakapag-antay si Romalyn. So, nilagay na nga niya yung labanos. Ayan. So, pagkakulo niyan, guys, pero bago yung pala kumulo, nilagay na pala niya yung asin. So, nilagay na yung asin. And then, nilagay na rin yung Knorr sinigang mix. Parang hindi ako yung nagluto niya na ano ba yan. Yan. So, naglagay din pala ako dyan ng vetchin. Ayan, ng MSG. So, syempre, pampalasa yan. Yan. So, konti-konti lang guys. Baka masobrahan tayo. Masama naman at sobra. Yan. So, mix-mix lang natin yan guys. And then, papakuluan ulit natin yan. At saka natin ilalagay yung iba pang ingredients. Ayan. So, agad-agad kumulo na nga siya. Kaya nilagay ko na yung bangus. Yan. So, dalawang medyo maliit na bangus lang yan. So, nabili ko din sa may labas. Ayan. So, pagka lumalabas tayo, syempre, may nakikita tayong mga pagkain sa labas. Ayan. So, bili-bili din tayo pag may time. Para hindi na tayo lalayo sa market kasi napakalayo ng tindahan. So, pagka kumulo yan, guys, saka natin ilalagay yung ating remaining na ingredients, which is kangkong. Ayan. So, meron pa palang remaining, syempre. Mamaya-maya, lalagay natin yung usbong ng sampalok at saka yung ceiling green. At ayan na nga guys, so kumulo-kulo at umusok-usok na nga siya. So this time, pwede natin ilagay yung ating natitira pang ingredients. Puro na lang remaining at natitira eh. Meron pa naman nilalagay lagi. Ayan. So antay lang natin siyang kumulo ng very light. And then pwede na natin i-off ang ating fire. Yan. So masarap na masarap to guys pagka tag-ulan. Then syempre, sa mga may sakit para may sabaw. Charot. So, tikiman natin. And then, ito na nga yung ating nilutong sinigang na bangus. Ayan. So, walang tikiman time ngayon. So, ayan muna guys. And syempre, last but not the least, ang ating third dish for today's video. Ayan. So, magluto tayo ngayon ng pinakbet. Ayan. So, let's start cooking guys.
Here's our ingredients para sa ating gagawin, nalulutuin na pinakbet for today. So, ayan na nga, syempre, meron tayong tinapa, may chicharon, onion, and then garlic, and then ito yung ating mga gulay na gagamitin. So, nahiwa na yan, guys. So, nabili ko na pala yun na ganun talaga. So, maglalagay lang ako ng ingay ng aso, sorry. Naglagay lang ako ng oil dito sa ating pan, and then lagay lang natin yung ating garlic. Then, in-add ko na rin pala yung ating onion. Ayan. So, sutay-sutay lang natin yan, guys. So, pag nakikita natin nag-get translucent na yung color ng ating onion, so nag-add lang ako dyan ng fish sauce. Yan. So, tumatalsik-talsik pa nga siya. So, nag-add na din pala ako nung Knorr cubes natin. Ayan. Then, nilagay ko na rin yung ating water. So, konti lang ilalagay nating water kasi hindi naman yan sinabawan. Ayan. So, nilagay ko na rin yung ating gulay. And then, papakuluan lang natin siya ng very, very light. Ayan. So, cover lang natin siya, guys. And then, ayan, charan! After 10 long years, so medyo okay na yung ating gulay. So, ngayon guys, talagyan natin na siya ng pampalasa. So, meron ako ditong magic sarap. And then, nalagyan na rin ng ating chicharon. Ayan. So, halu-haluin lang natin yan guys. And then, syempre, kukoveran lang ulit natin yan hanggang maluto yung ating chicharon. And then, ayan na nga guys. So, ilang minuto lamang nakalipas. So, okay na siya. So, pwede natin ilagay yung ating last ingredients na fried tinapa. So, narito ko na yan a while ago bago ako magluto nitong ating gulay. So, yan. So, add lang natin yan guys. So, pakuloan lang natin ng mga 5 minutes. And then, okay na yung ating dish na pinakbet. So, after niya maluto, transfer lang natin siya sa ating lalagyan. Ayan. So, maapaw, ligligo maapaw. Ayan na nga ang ating last dish for today. So, thank you for watching guys. Stay tuned for my next upload. Bye-bye!